Mga kapatid, magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga, babasahin po natin ang Exodo, Kabanata 26. Sa tabernakulo ng Diyos, mayroong iba't ibang mga kagamitan. At ang kalooban ng Diyos ay nasa bawat kagamitan na naroon. Iyon ay para maunawaan natin kung paano po natin kakatugpuin ng Diyos sa lugar na iyon. Napakarami pong mga nabanggit na kagamitan dito. Ibig sabihin po nito ay pinapahalaga ng Diyos kung paano niya kakatagpuin ang tao. Binibigyang diin lamang po nito kung paano pinapahalaga ng Diyos ang kanyang pagtakbo sa tao. Ang bawat paghahanda sa ano kaya ang nasa isip ng mga tao? Panginoon, ano ang nais mong gawin? Bakit mo ko nais na gawin ang mga ito? Panginoon, paano namin tatanggapin ng mas maayos ang iyong presensya? Ang mga Israelita ay namangha sa Diyos. Ang Diyos na tumulong sa kanila upang makaalis sa Ehipto, ang Diyos na tumulong sa kanila upang lumikha ng tabernakulo. Kanyang ipinangako na sa kanyang paggawa ng tabernakulo, paggawa ng santuaryong iyon, kanyang ipinangako na ang kanyang presensya ay lulukob sa kanila. Ang kabanatang ito ay bigyan natin ng pamagat, pahalagahan kung saan po tayo kakatagpuin ng Diyos. Hindi po lahat tayo ay marunong pagdating sa pagkakarpintero. Makikita po natin ang bawat detalye tungkol sa tabernakulo na nais na gawin ng Diyos. Kung ano ang itsura dapat ng mga kurtina, gaano kahaba, gaano kataas, ang lahat ng iyon ay detalyado. Ano po ang dahilan sa lahat ng ito? Sinasabi po nito sa atin na lahat po tayo ay kaya po nating matanggap ang presensya ng Diyos. Basahin po natin ang
kabanata. Ito, unang talata ay verse 1 to 14. Nabanggit po kung ano ang nasa labas ng tabernakulo. Sa labas ng tabernakulo ay mayroon pong 10 kurtina. Iba't ibang level ng protection. Makikita po natin sa larawang ito ang itsura. Wow. Mayroon pong 4 na patong sa labas. Ang kulay ube. Pagkatapos ay mayroon din pong tela na yari sa balat ng kambing. Sa verse 1, sabi po doon, para sa tabernakulo gumawa ka ng 10 pirasong tela na yari sa telang lino na inhinabi sa lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Ito'y dapat bordahan ng larawan ng kerubin. Ang haba ng bawat piraso ay 13 metro at 2 metro naman ang lapad. Iyon po ang unang bahagi ng kurtina. Ang tabernakulong ito ay hindi lamang po dapat yari sa kahoy. Kailangan po ng takip. Kaya naman ang tabernakulo ay maaaring yari sa 10 pirasong tela na yari sa telang lino. Ang 3 kulay na ito ay ang pareho sa damit na ginagamit ng mga pari. Ano po ba ang damit na ito ng mga pari? Ang ibig sabihin po niyon ay kung ang pari ay marumi, dapat niyang pagbayaran iyon. Nabanggit po dito kung kaano kahaba at gaano kalapad ang telang lino. Verse 5, tigli 50 silo ang ilagay ninyo sa bawat piraso. Gumawa ka ng 50 kawit na ginto at ang mga ito ang gagamitin nyo para pagkabitin ang 2 piraso. Makikita po natin sa mga larawang ito ang tinutukoy mula verse 1 to 6.
Ang mga ito ay para ipakita sa mga tao na iyon ang pinakabanal na presensya ng Diyos. Papansin po natin dito ang magkakaibang lapad o haba ng mga telang nabanggit. Iyon ay para matakpan ang buong tabernakulo. Mga kapatid, isipin po natin na mga Israelita ay kaaalis lamang sa Ehipto, sila ay mga alipin. Naniniwala ako na ang mga kagamitan na mayroon sila ay bitbit pa nila mula sa kanilang pag-alis. At napaka-espesyal ng mga makukulay na telang bitbit nila. Verse 7 hanggang 13, pinapakita po noon ang proteksyon para sa tabernakulo. Sabi sa verse 14, ito ay lalagyan pa ng 2 patong ng pulang balat. Ang ilalim ay balat ng tupang lalaki at ang ibabaw ay balat na mainam. Ang simbolo po nito ay ang Diyos at ang kanyang pagliligtas para sa mga Israelita. Hindi po ipinaliwanag sa kabanatang ito ang ilang pang mga detalye. Ngunit kung maalala po natin, ang Ehipto ay isa sa pinakamakapangyarihang mga imperyo. Kung kaya naman ang pagkakaroon ng bukod tanging balat ng hayop ay hindi nakapagtataka na mayroon din sa mga Israelita. At makikita natin kung paanong namumukod tangi din ang mga sangkap o ang mga kagamitan na ginamit ng mga Israelita para sa tabernakulo ng Diyos. Mayroon pong 4 na patong ng proteksyon sa tabernakulo. Nais kong magpakita ng larawan sa atin pong pagbabasa ng kabanatang ito. Nabanggit po ang pagkakaroon ng 50 kawit na tanso at isusuot sa mga silo para pagkabitin ang 2 piraso para maging isa lamang. Ang tabernakulo ng Diyos ay maaaring magalaw. Kaya mga kapatid, ang tabernakulo ay kung saan kakatagpuin ng Diyos ang tao. Ano po ang ibig sabihin nito sa atin ngayon? Ibig sabihin sa atin pong pagpupuri sa Diyos
Ang lugar kung saan po natin pupurihin ang Diyos ay dapat na isang tiyak na lugar. Sinasabi po ng Diyos sa atin na siya ay natutuwa na makipagnig sa atin. Kahit saan man magpunta ang kanyang mga tao, ang sentro ng ating buhay ay dapat ang presensya ng Diyos. Iyon po ang ating magiging tabernakulo. Lahat po tayo ay dapat may mga kanya-kanyang mga tabernakulo. Ang sentro ng tao ang siyang pupuntahan ng Diyos. Naniniwala ako na tayo ay pinapahalagahan ng Diyos ngayon na kung saan man po tayo magpunta, atin pong papahalagahan ang presensya ng Diyos. May mga ilan po sa atin na tinawag upang magtanim ng mga branch church at naroon din ang presensya ng Diyos. Dapat po tayong maging seryoso sa ating paggawa. Sa tuwing nakakaharap po tayo ng mga ugnayan, dapat din na magkaroon ng maayos. Magkaroon ng maayos na ugnayan at ang Diyos ang sentro ng lahat ng iyon. Pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na kahit saan man po tayo magpunta, ang tabernakulo ay maaaring mailipat. Ang tolda ay maaaring malipat, ibig sabihin, atin pong madadala ang presensya ng Diyos kung nasan man po tayo. Pareho din po yan sa pagkakaroon ng simbahan. Naalala ko sa atin pong iglesia, sa tuwing tayo po ay nagpapatayo ng mga building, napaka-komplikado po noon. Naalala po natin nang magkaroon ng tulo sa ating mga pinapagawang building. Ngunit nakita po natin ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng iyon.
ang lahat ay mula sa Diyos. Ngunit ang Diyos ay mayroon pong sapat na habag at biyaya para sa atin kung paanong naghanda siya ng mga nabubukod-tanging mga kagamitan para sa mga Israelita, ganun din po ang kanyang gagawin para sa atin. Tatandaan ko nang ginagawa pa lamang ang mercy seat, ako ay nasa high school pa lamang noon. Mayroon ding napakasikip na daanan sa may CMC, napakahirap umakyat doon. Tuwing nagkakaroon kami ng youth service doon, iyon ay parang construction site. Napaka-komplikado, lalo na ng paggawa. Ngunit hindi namin yun inalala. Dahil sa kahit anumang mga problema, unti-unti ay tinutulungan naman po tayo ng Diyos. Ang mahalaga, ang puso ng bawat isa ay nagkakaisa dahil ang nais natin na ang presensya ng Diyos ay manatili sa atin. Nais po natin ng mas higit pang presensya ng Diyos sa atin pong kalagitnaan. Sunod na talata, verse 15 hanggang 30. Na banggit po dito na mula sa labas at maging sa loob ng tabernakulo, parehong mga kagamitan, uri ng kagamitan po ang kanilang gagamitin. Nabanggit ang paggamit ng punong akasya, para makatindig ng maayos ang tabernakulo, sila ay gagamit ng akasya. Sabi sa verse 16, bawat haligi ay 4 na metro ang haba at 0.7 metro naman ang lapad. Kamakailan lamang ay kumalikot ako ng mga kagamitan at alam po natin na uso na ngayon ang bumili online ng mga kagamitan at napakahalaga ng paggamit ng screw. Sa paggawa ng tabernakulo, ito ay dapat na hanggang sa pinakamaliit na detalye. So verse 17, bawat haligi ay lagyan mo ng tig-2 mitsa para sa pagdurugtong. So verse 21, 40 patungan, 2 rin sa bawat hilaga. 20 haligi rin ang gawin mo para sa gawing hilaga at 40 patungan, 2 rin sa bawat haligi. Ang lahat ay dapat na pareho. Napaka-detalyado.
verse 30. Gawin ang tabernakulo ayon sa planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Iyon po ang sabi ng Diyos. Atin pong sinasabi na tayo ay kabilang sa nasa presensya ng Diyos. Tayo po ay maihahalin tulad sa mga espesyal na bagay sa templo ng Diyos. Para sa inyo at sa atin ngayon, tayo po ay ginagamit ng Diyos. Ang atin pong buhay ay buhay ay maayos? Sa Children's Church, lagi namin kinakanta ang awit ng lahat ay may kanya-kanyang pagkakalikha. Ang mga kahoy na ginapit sa tabernakulo, ipinapakita po nito na dapat tayo man din ay mayroong maayos na pagkakatindig. At ang lahat po sa atin ay dapat na maging puno ng buhay at nakaayon ayon sa sukat na nais ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ang siyang luluko po sa atin. Kaya mga kapatid, dapat po tayo maging determinado na maging parte ng kalooban ng Diyos. Dapat po tayo maging tapat, maging po sa ating mga ugnayan, sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Maaaring may mga tao na ayaw natin, sa cell group man. Pagkatapos ay iyong sasabihin na mahal mo ang bawat mong cell member ng pantay. Ngunit sa iglesia ay mayroong mga tao na hindi mo masang-ayunan. Ngunit sa tabernakulo ng Diyos, dapat na maayos ang pakikipag-ugnayan. Dapat na nakaayon sa puno ng buhay. Dapat na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Ito po ang tunay na tabernakulo. Ang presensya ng Diyos ay nasa atin pong kalagitnaan. Sunod, verse 31 hanggang 37. Pahalagahan ang habag, biyaya at presensya ng Diyos ng Diyos.
Verse 33, isabit mo ang tabing na ito sa tapat ng kawit sa bubong tabernakulo at ilagay sa likod ng tabing ang kaban ng tipan. Ang tabing na ito ang siyang maghihiwalay sa dakong banal at sa dakong kabanal-banalan. Ang tabing na nasa labas, ano po ang ibig sabihin noon? Ipinapakita po noon na ang Diyos ang pinakabanal sa lahat at ang tabing na iyon ay nagsisilbing tagapamagitan. Madalas ay hindi po makita ng tao kung ano ang nasa loob ng tabernakulo. Ang kaya na lamang nilang gawin ay ang maglagay ng tinapay doon o kayo'y palitan ang lampara. Mayroon doon ang tabing. Ngunit ngayon, mga kapatid, lagi na po nabibigyan na po tayo ng pagkakataon na makita lagi ang presensya ng Diyos dahil ang tabing na tinutukoy dito ay nahati na ng si Jesus ay napako sa krus. Ngayon ang lahat po sa atin ay nabigyan ng pagkakataon na makatagpo ang Diyos at makita ang kanyang presensya. Ang chapter 26 ay tungkol po sa mga detalye ng paggawa ng tabernakulo at ipinapakita din po nito na sa ating espiritu dapat po tayong nakaayon sa kalooban ng Diyos. Atin pong siyasatin ang ating mga sarili kung nais din po ba natin o kaya ay naroon ang ating pananabik para sa presensya ng Diyos. Pananabik para sa kanyang kalwalhatian sa atin pong kalagitnaan. Lahat po tayo ay mga mananampalataya. Sa tabernakulo ng Diyos, mayroon po tayong bahagi roon. Atin pong bigyang kahalagahan ang presensya ng Diyos. Ngayon, magkaroon po tayo ng pananabik. Hindi ayon sa ating pagdadahilan, dapat po nating pahalagahan ang presensya ng Diyos at sama-samang maglingkod sa Kanya. Atin pong purihin ang Panginoon.
Maaari po tayong humanap ng komportableng posisyon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, binubuksan po namin ang aming mga espiritu, ang aming puso. Naway ilapit mo kami sa iyong pinakabanal na presensya. Panginoon, napunit na ang tabing. Kami ay narito lumalapit sa iyo. Panginoon, kami ay pumapasok sa iyong pinakabanal na presensya. Panginoon, ikaw ang nais namin. Naway ang iyong presensya ay matanggap namin. Panginoon, tanggalin mo ang bawat kabigatan sa amin. At pagkuhin mo, O Diyos, ang presensya. Panginoon, kailangan ka namin. At nais ka naming makita. Panginoon, nais namin ang iyong presensya. Panginoon, nais naming makita ang iyong presensya. Nais ka naming makita at makatagpo. Tanggalin mo, O Diyos, ang bawat bahid ng kasamaan sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na iayon ang aming puso sa iyo.
Panginoon, kailangan ka namin. Panginoon, ang iyong liwanag mula sa mercy seat. Ikaw, O Diyos, ang tumutulong sa amin. Panginoon, naway punuin mo kami ng iyong presensya. Panginoon, siyasatin mo ang aming mga puso. Bawat kasalanan sa aming mga puso, ang bawat bagay na pumipigil sa amin, O Diyos, upang tanggapin ang iyong presensya. Ang
mga pagkakataon na tayo ay napaka-negatibo at nagkakaroon ng pagsiselos, laging iniisip ang nais ng ating kalamnan, naway tulungan po tayo ng Diyos. Naway punuin po tayo ng presensya ng Diyos. Tanging ang Diyos ang makakatulong po sa atin. Ang pagliligtas ng Diyos, ang kanyang habag at biyaya ang siyang tumutulong sa atin. Presence in this place. Your presence is in this place. May ilan po sa atin na ayaw ang presensya ng Diyos at ayaw na din na katagpuin pa siya. Naway tulungan po tayo ng Diyos upang ang kalooban niya pa rin ang siyang mapangyari sa ating mga buhay. Atin pong ihandog sa Diyos ang ating mga buhay. Panginoon, tanggalin mo ang kadiliman sa aming mga puso. Handa kami, O Diyos. Handa kami, O Diyos, na umayon sa iyo. Panginoon, pinupuri kita at pinapasalamatan. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, naway pagpalain mong bawat isa upang kami mapagpala sa aming mga pinagtatrabahuan. Surrender all to you.
Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Naniniwala kami, O Diyos, na kahit saan man kami magpunta, ang aming pamilya, ang aming mga pinagtatrabahuan, makikita ng bawat isa, O Diyos, na aming makakaugnayan ng iyong presensya. At ang iyong presensya, O Diyos, ang siyang pupuno sa amin. Naitin po nating pagpanalangin ang ating mga pinapagawang building, ang ating church building team, effortless team. Hindi po madali ang paggawa ng mga parteng ito ng simbahan. Ang ating pong BIC sa East Asia ay atin din pong ipanalangin. Panalangin po natin ang grupong ito upang ang lahat sa East Asia at sa pagpapagawa doon ay maging maayos at mapayapa. Taas po natin ang ating mga kamay. Ang mga babae ay ipapanalangin po nilang church building at ang lalaki naman ay papanalangin po ang ating BIC Church Project. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Binigyan mo kami, O Diyos, ng maraming mga lupain. Maraming salamat, O Diyos, dahil alam namin, O Diyos, ng Espiritu ni Azalel ay iyong ibabahagi sa amin pong effortless team sa ngalan ng Panginoong Jesus. Ang BIC, ang Cherubim, at ang bawat parte ng aming iglesia na nangangailangan ng pag-aayos ay magiging mapayapa sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumanggap ng pagpapala sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amin ka pong pinapasalamatan, O Diyos, para sa libro ng Exodus. Sa ngalan ng Panginoong Jesus ay aking pinagpapala ang bawat isa, maging ang aking sarili. Tulungan mo kami, O Diyos, na araw-araw na dumulog sa iyo at pumasok sa iyong banal na presensya. Saan man kami magpunta, O Diyos, ay amin pong matatanggap ang iyong presensya, ang iyong kapayapaan. Panginoon, tulungan mo kami upang kami ay makaayon sa iyo. Bawat desisyon na amin pong gagawin ay ayon sa iyong kalooban. Salamat, Jesus. Amen.